Dala ng kainumang engkanto, Canole Horror Story. Sa lugar ni Lapole ay merong isang bahay na kinatatakutan. Ayon sa mga nakakatanda, ang bahay na yon ay bahay pa ng panahon ng mga Hapon. Ayon sa kwento, pinaninirahan ito ng isang mayaman na pamilya at sila ay naging biktima ng mga Hapon nang tayo ay salakayin. Iniiwasan ito ng karamihan dahil kapag sila'y tuwing dumadaan doon, lalo na pagsasapit ang gabi, pakawari nila'y lumalaki ang kanilang mga ulo dahil para bang may nakatingin. Isang gabi si Pole ay napadaan doon. Pasuray-suray pa ito ng dahil sa kalasingan at pinagsisigawan yung mga salitang, "Kung totoong may nakatira dyan, edi lumabas ka. Magpakita ka sa akin." Wika ni Pole habang umiihi sa harap ng abandonadong bahay. Maya-maya pa, naramdaman na ni Pole yung biglang, "Sst! Ha! Wag mo akong pinapaswitan. Hindi mo ako matatakot ng ganyan. Sst! Ha! Magpakita ka kasi. Hindi mo ako kaya. Lasing ako. Merong espiritu ng anak sa katawan ko. Nang dahil dyan, matapang to ngayon. Matapang to!" Maya-maya pa, biglang nawala yung pumapaswit sa kanya. Dahilan kung bakit umalis na si Pole sa harapan ng abandonadong bahay. Pagdating niya sa kanilang bahay, binugbog siya ng kanyang asawa dahil wala naman daw siyang naitutulong kapag uuwi siyang lasing. Pupunta na nga lang sa kaibigan at manginginain, tapos pag uwi sa kanila, ni maski isang dakot na bigas ay wala itong naiuwi sa kanyang pamilya. "Tama na, mama! Sakit-sakit na eh!" Sinasabi ko sa iyo, Pole, ayokong umuwi ka rito nang wala kang dala, ha? Kahit man lang sana yung pulutan nyo. Inuwi mo man lang sana. "Oo na! Sa susunod, iuwi ko na yung ulo ng baboy. Nahiya lang ako eh." Yung bahay ni Lapole ay malapit kay Tandang Ronquillo, kung saan ang matandang yon ay kilalang manghihilot sa kanila. "Pole! Matulog ka na nga! Uuwi ka ng laseng! Mag-iingay ka!" Tatang Ronquillo! Binubugbog nga ako ng asawa ko eh! Dapat lang sa'yo yan! Wala ka kasing silbi na padre di pamilya! Magpatulog ka, Pole! Kung ayaw mong tigalpuhin kita." "Oo na! Yan na naman tayo eh. Palaging yan ang panakot nyo sa akin. Tigalpo! Tigalpo!" "Ikaw ba talaga hindi titigil, ha, Pole?" Titigil na ho, Tatang Ronquillo. Binibiro ka lang eh. Sa tuwing mag-iingay si Pole kapag galing ito sa inuman, ang matandang Ronquillo ang siyang laging sumasawata sa kanya. Pagsapit ng umaga, nagkakape si Pole sa harapan ng kanilang bahay at lumapit sa kanya ang matandang manghihilot. "Ay Pole, palagay ko napadaan ka ron sa abandonadong bahay." Oo, bakit po? Anong nakita mo?" Di katulad ng dati, may pumapaswit. Hinahamon ko nga po na magpakita sa akin eh. May nagpakita ba? Wala nga po. At sige ho, at pupunta na ako sa bukid. Sige. Pagsapit ng tanghali ay umuuwi na si Pole, tapos meron itong magandang balita. "Tatang Ronquillo, may babalita ako sa inyo. Ewan ko kung nananaginip ba ako, lasing pa ako." Ano ba yan? Kagabi lang eh. Napadaan ako doon sa abandonadong bahay. Tapos? Tapos ngayon, nakita ko. May taong nakatayo doon.
Guwapo, maputi, nakahubad, talaga namang may six-pack. Eh anong maganda ron? At ang maganda pa ron, parang pakawari ko yung taong yun. Eh nabili na yung abandonadong bahay doon. Ay talaga? Oo, nakita ko pa nga eh. Nagwawalis doon sa labas tapos nakahubad. Ganda ng katawan ni kuya, pawis-pawis pa. Bango siguro ng pawis nun. Hoy, Pole! Umariba na naman yung kabaklaan mo ah. Hindi, sinasabi ko lang yung totoo eh. Ay teka Pole, bakit parang bago yata rito ang taong yun ah? Alin? Teka, yan yung nakita kong nagwawalis doon. Teka, lapitan ko nga. Tara, lapitan natin Tata Pole. Brad! Bago ka no? Bago nga lang ako rito. Parang ikaw yung nakita kong nagwawalis doon sa abandonadong bahay. Oo nga. Ikaw yung dumaan kanina. Yung nakasuot ng pangbukid. Oo nga, Brad, may tanong ko lang. Hindi naman sa chismoso kaming dalawa ni Tatang Ronquillo. Bakit ba nandun ka? Nakakatakot yung bahay na yun eh. May momo doon, no? Matanda ka na para sa ganyan. Bakit naniniwala ka pa sa mga ganon? Siya nga pala. Ako nga pala si Aganas. Aga na lang ang itawag mo sa akin. Pole nga pala, Pole. Ronquillo. Matandang manghihilot. Ikinagulat noon ng lalaking nagpakilalang Aganas o Aga dahil ayaw abutin ng matandang manghihilot ang kanyang mga kamay na tila ba umiiwas ito at parabang may nararamdaman ang matandang Ronquillo sa taong yon. Brad, bago lang kasi ako rito eh. Wala akong kilala. Baka gusto nyong dalawin naman ako sa bahay ko. Nag-iisa lang ako roon. Oo ba? Pero wag gabi. Nakakatakot dun eh. Ikaw din Brad, baka hindi ka makatulog doon. Lipas na ako sa mga bagay na yan. Sige na, at bumibili lang ako ng makakain. Teka! Ano binibili mo? Bigas? Sardinas? Ano pa? Bibigyan kita. Marami akong bigas doon. Tamang-tama. Nakabali ako sa amo ko. Hindi na bale. Nakakahiya. Hoy, Pole! Tara na. Sige po. Dadalawin na lang namin kayo roon. Sige ho. Una pa lang ay duda na ang matandang Ronquillo sa taong yon. Pakawari niya ay meron itong itinatago na mahirap alamin. Tatang Ronquillo, bakit ba parang mainit ang dugo mo doon sa medayo kay Aga? Pole, kailangan mong mag-ingat sa kanya pag kang pupunta doon nang hindi mo ako kasama. Bakit naman? Wala namang ginagawang masama yung tao eh. Basta, hindi ko gusto ang pakiramdam ko sa taong yon. Aba, Tatang Ronquillo, mukhang meron ka na ring sidekick ngayon ah. Akala ko'y simpleng manghihilot ka lang. Hindi ko nga rin mawari eh. Basta may bumubulong sa akin na kailangan nating mag-ingat dun sa Aganas na yon. Ganun ba? Sige. Ikaw ang bahala. Kinagabihan, pagpunta roon ni matandang Ronquillo at ni Pole, kinagulat nila dahil meron pang dalawang lalaking nauna sa kanila at kaharap nito si Aganas habang sila'y nag-iinuman. Nariyan na pala yung mga bisita ko eh. Pasok kayo rito. Pasok. Magandang gabi, Brad. Si Tatang Ronquillo kasama ko mahilig sa tuba ang matandang yan. Tuba? Hindi ako umiinom ng tuba. Masama sa kalusugan yan. Meron akong dalang imported na alak na nanggaling pa sa ibang bansa. Ibang bansa ba? Ngayon lang ako nakakita ng ganito ah. Tara na. At meron akong dalawang bisita rito.
ang dalawang bisita ay hindi pamilyar sa kanila. Imposible namang meron agad na lalapit sa kanya, lalong-lalo na kung dayuhan pa siya, hindi ba? Baka naman kasi kakilala din niya ang dalawang yon. Pero ayon sa kwento ni Aganas, ang dalawang yon ay taga-kabilang baryo at kanyang naimbitahan sa unang gabi ng pagtulog niya sa abandonadong bahay. Sobrang tipid kung sumagot ang dalawang lalaking yon na animoy meron ding itinatago. Kapag nagtatanong ang matandang rongkilyo, purong tango at kindat lang ang isinasagot nila. Halos ayaw din nilang ibuka ang kanilang mga bibig kapag sila ay tinatanong. Mga brad, mag-inuman na lang tayo. Pipi yata tong dalawang to eh. Hindi sila mga pipi. Medyo naiilang lang sila. Bakit naman sila maiilang sa amin? Katulad namin ni Tatang Rongkilyo, di rin naman kami masyadong dikit sa'yo. Parang ganun lang yun. Wala nang hiya-hiya. Patapangan na lang ng hiya, di ba? Sige na. Meron ako ritong espesyal na pulutan. Espesyal? Ano ba yan? Patingin? Aba! Ulo ng manok! Aba, mukhang masarap mong pagkakaadobo na ito ah. Nang tikman ito ni Pole, ang wika ni Aganas. Magaling paring Pole. Nang dahil dyan tapos na ang inuman. Pero teka, sandali lang. Nakakaisang tagay pa lang kami. Yun nga ang problema. Yung ipinakita ko sa'yo, ubos na. Yung imported na alak? Wala na to pare. Naubos na namin. Ganun ba? Sayang naman. Halika na Pole. Umuwi na tayo. Dalian mo. Teka nga. Bakit ba hinahatak niyo ako? Sige na Aganas. Mauna na kami. Sige. Tuwang-tuwa si Aganas nang makakain si Pole nang ipinakita niyang espesyal na pulutan. Pag-uwi naman ng dalawa, takan-taka noon si Pole kung bakit ganon na lang ang pangahatak sa kanya ng matandang manghihilot. Bakit ba kasi? Masisira na yung damit ko eh. Pole, iluwa mo yung kinain mo. Bakit? Sarap-sarap eh. Iluwa mo. Ayoko. Sayang. Nang dahil sa nasa loob na ito ng bituka ni Pole, hindi niya ito nailuwa. Kinagabihan, habang natutulog si Pole, bigla na lamang itong bumangon at sinabi sa kanyang asawang umiihi yung mga katagang. Sa pag-alis ko ngayon, hindi mo na ako makikita. Hindi na kita mahal, mama. May mahal na akong iba. Kapansin-pansin na malaki ang pagbabago ni Pole at ayon sa kanyang asawa nang ito ay maglakad papalabas, para bang wala ito sa sariling katinuan. Tatang Rongkilyo, umalis po si Pole gabing-gabi. Bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi po kasi ako nakalabas ng bahay. Paglabas po niya kanina, may umaligid po dito. Ganun ba? Magkapit-bahay na lang tayo. Hindi ka pa sumigaw. Por Diyos por santong babae ito. Saan kaya nagpunta yung si Pole? Hindi ko nga rin po malaman. Inireport nila ang pagkawala ni Pole. Nagtulong-tulong ang mga tao pero hindi na nila ito nakita. Isang umaga, dumating ang kainuman noon ni Pole na nanggaling pa ng Maynila. Isang lalaking nagngangalan na Jericho. Hinahanap si Pole dahil aayain niya ito ng inom. Magandang umaga po. Nandyan po ba si Tatang Pole? Naku, Jericho. Kalahating buwan na siyang hindi umuwi. Po, ano po nangyari? Saan po nagpunta?
Walang maisagot ang asawa ni Pole. Maya-maya pa lumabas ang matandang Ronquillo at sinabing, "Jericho! Bagong dating ka." Magandang umaga po, Tatang Ronquillo." Magandang umaga naman. Nadinig ko, hinahanap mo raw si Pole. Hindi na nga nagpakita. Siya nga pala, Jericho. Saan ka ba dumaan? Dito po sa may malaking bahay, yung dating abandonado. Ang ganda na po pala ron. Ang dami ng pinagbago ng barangay natin. 2 taon lang akong hindi nakauwi. May tao na pala doon. Laki ng katawan. Jericho, alam kong parehas kayong dalawa ni Pole. Parehas kayong may pagkabakla. Mag-iingat ka ron. At meron akong duda na kaya nawala si Pole nang dahil sa nakatira doon. Si Tatang Ronquillo naman nagbibintang. Hindi naman sa pagbibintang. Yun lang ang duda ko. Maya-maya lang, ang batang si Jericho ay napadaan doon sa may abandonadong bahay. "Magandang umaga po!" bati ni Jericho sa lalaking nagwawalis. Napalingon ito sa kanya at nagsabi ng, "Magandang umaga sa iyo. Sa aking pakawari, mukhang bago ka lang dito. Ngayon lang kita nakita." Hindi po. Dati na po ako rito. Galing lang po ako ng Maynila. Pumunta ako ron sa kaibigan ko, kay Kuya Pole. Aayain ko sanang uminom. Kaya lang wala daw po dun . Ganun ba? Kung gusto mo, tayong dalawa na lang ang mag-inom. Tayong dalawa? Oo naman. Libre naman ang bahay ko. Para na din magkakilanlan tayong dalawa. Sige po. Mahilig din kasing uminom ang batang si Jericho. Nang dahil doon, pumasok siya sa loob at hinarapan siya ng napakasarap na pulutan. Maraming salamat po . Ang bait niyo po pala. May tanong ko lang po. Kasi itong bahay na to, maliit pa ako. Luma na to . Ilang taon na po ako. 25 na ako, tapos nakatayo pa rin ang bahay na to. Nabili niyo po ba to? Oo. Kabibili ko lang na to. Sa totoo lang, gusto ko nga sanang mag-aya rito ng iba pang mga pwedeng makilala. Kaya lang, nagtataka ako sa mga tao kung bakit umiiwas sila rito. Natatakot daw sila rito sa bahay. Medyo matagal-tagal na rin ako rito. Wala naman akong nakikita. Tsaka isa pa, yung bahay na to hindi ko binili. Ito ay pinamana sa akin ng may-ari nito. Talaga po? Kilala niyo ang may-ari nito? Oo naman . Ang pamilya Sanchez. Sila ang may-ari nito. Oo. Nabalitaan ko nga po yun, na yung pamilya Sanchez daw po ang may-ari nito. Itagay mo na at hindi kaya masyadong namumulutan. Nahihiya lang po akong tumikim ng luto nyo, pero bango. Tikman mo na, Jericho, para matapos na tayo ng maaga. Kasi simula lang po natin. Ang ibig kong sabihin, pag natapos nating inumin yan, meron pang susunod. Tumikim ang batang si Jericho. Talaga namang sarap na sarap siya sa espesyal na pulutan. Tapos sa napakasarap na alak na ayon noon kay Eganas ay galing pa ng ibang bansa. Makalipas ang 2 oras ay natapos din ang kanilang inuman. Umuwi si Jericho sa kanilang bahay, tapos sinundan ito ng matandang Ronquillo. "Bantayan nyo ang anak nyo! Huwag nyo hayaang makaalis! Baka matulad siya kay Pole na biglang umalis ng bahay nang hindi niya nalalaman." Ano ho bang sinasabi nyo? Anong umaalis ng bahay?
Basta, may duda ako eh. Sa mga sinasabi ng matandang Ronquillo ay halos walang naniniwala sa kanya. Kaya lang, heto na nga ang pangyayari. Ang batang si Jericho ay naglakbay gabing-gabi at hindi na nila alam kung saan ba ito nagtungo. Katulad ni Pole, hinanap din sila ng mga tao pero hindi na sila nakita. Problema ito. Talagang duda ako rin sa aganas na yun eh. Unang tingin ko pa lang sa kanya ay mukhang meron siyang tinatago. Ay, kailangan ko na yatang sulatan si Canole ah. Ang matandang manghihilot na si Ronquillo ay kaibigan ni Canole na isa ring albularyo. Pero naman ang matandang yon, ibang-iba ang kanyang kakayanan. Hindi siya katulad ni Canole na kayang lumaban ng harapan. Samantala ang matandang yon, puro hilot at hula ang kayang gawin. Isang hapon, may lalaking naglalakad, may dalang bag tapos naghihiyaw. Bossing! Magandang hapon po! Bossing! Pakikuha na tong deliver ko at nang ako'y makauwi na. Hapon na. Kaya nga bossing eh. Pakipirmahan mo na lang to. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa nga boss eh. Uwing-uwi na ako. Sabi kasi ng asawa ko, paglulutuan niya ako ng masarap na adobo ng ulo ng manok. Boss, sige na, alis na ako at dumidilim na. Baka harangin pa ako ng alaga mo dyan eh. Sige. Teka, kanino ba ito galing? Kay tandang manghihilot pala. Canole, 2 tao na ang nawawala rito. Parehas ko pang kilala. Meron akong pinagdududahan. Hindi kaya't yung lalaking ekstranghero na bigla na lamang tumira sa abandonadong bahay na kinatatakutan dito ang kumukuha sa mga taong nawawala rito. Hindi ako sigurado, pero yon ang duda ko. Para makasigurado at nang matigil na ito, puntahan mo ko rito, Canole. May kasamang pera yung pagpapadala ko sa iyo para sa pamasahe mo. Ay, ganon. May pera nga nawawalang tao. Sige, may klilang pala'y sulat eh. Pupunta ako ron. Makalipas ang 1 araw at kalahati ay narating na ni Canole ang bahay ng matandang Ronquillo. Tao po! Magandang hapon po! Ay, Canole! Buti naman at madaling nakarating sa iyo yung sulat ko. Nabasa ko naman agad. Ano bang nangyari? Teka lang, saan ka ba dumaan? Dito, dyan sa may abandonadong bahay. Abandonado? Hindi naman eh. May lalaking ang nagwawalis doon, nakaubad. Dito tayo sa loob. Teka nga, yun bang bahay na yun yung tinutukoy mo sa sulat? Yun nga, Canole, ganito kasi ang nangyari. Unang araw pa lang dito ng aganas na yun, nakilala namin siya ni Pole. Tapos, inaya kami ng inuman. Tapos, ayun, nakakain si Pole ng special na pulutan na manok daw yun. Tapos, ayun, kinagabihan, bigla na lamang lumabas si Pole. Tapos hindi na nagpakita. Ganon din ang batang si Jericho, yung kaibigan ni Pole, nakipag-inuman din doon. Binalaan ko na yung mga nanay at tatay nun tsaka yung mga kapatid. Kaya lang hindi nakinig. Ayun, nawala. Canole, meron akong duda na yung aganas na yon ang talagang kumukuha ng mga taong nawawala rito. At alam kong matalinhaga ang buhay ng taong yun Palagay ko isa siyang engkanto. Engkanto? Oo. Hindi ko kasi nabasa kasi nung pagdaan ko dong kanina, segundo lang nang napatingin ako sa kanya. Pero walang problema. Babalikan ko. Sige.
Tao po! Magandang umaga po! Magandang umaga rin po sa iyo. Ano pong may paglilingkod ko? Napansin ko lang po eh. Parang gumaganda yata tong bahay na to ah. Abandonado to dati eh. Aganas nga ho pala. Sige ho, hindi bali na ho. Bakit po ayaw niyong abutin ang aking mga palad? Madumi ba? Hindi naman, di ba? Hindi naman po, pero yung kamay ko ho kasi madumi, ayos lang po. Sa aking pakawari, mukhang hindi ka taga rito. Opo. Di ako taga rito, pero nung huling punta ko rito, abandonado tong bahay na to eh. Kinatatakutan nga po ng marami. Maitanong ko na lang din po, sino pong kasama nyo dyan? Wala. Ako lang mag-isa rito. Baka gusto mo kong samahan na kumain ng umagahan. Umagahan? Ay, tamang-tama. Nakitulog ako kagabi rong kay Tatang. Di ko rin kilala yun eh. Tapos nagpaalam na ako, nahihiya nga ako makikape. Tamang-tama naman po at pauwi na ako. Hinahamon nyo ko ng umagahan. Ihanda nyo na po yung 2 kalderong kanin nyo dyan. At makikikain po ako. Sa mga sinabi ni Kanole ay pawang purong kasinungalingan. Ginawa niya yon upang hindi siya mahalata ng taong yon. Dali-dali namang naghanda ng makakain ng tao at kapansin-pansin, yung kanyang kanin sa isang kaldero ay kulay itim. Tapos yung isa ay maputi. Ito ang pinakamasarap. Itong kulay itim, ito ang espesyal sa lugar na aking pinanggalingan. At syempre, isama na rin natin yung ulo ng manok. Kumain ka na kaibigan, at kakain na din ako. Sabay na tayo. Sige. Tinikman ni Kanole yung kanin na kulay itim. Tapos yung manok na ulo na gawa sa adobo. Wow! Ang sarap! Ngayon lang po ako nakatikim ng ganito. Kumain ka lang ng kumain dyan, kaibigan. Marami tayong pagkain. Kahit ubusin mo lahat yan. Talaga? Paano po kayo? Walang problema sa akin. Araw-araw, yan ang kinakain ko. Ubusin mo lang. Alam ni Kanole na ang pagkain na yon ay merong kakaiba. Pero hindi siya natakot na kainin yon. At alam na rin ni Kanole na ang taong yon ay isang engkanto na naninirahan sa bundok na malapit sa kanila. Pagkatapos kumain ni Kanole ay umuwi siya sa bahay ng matandang Ronquillo at sinabi niya ang mga nangyari. Totoo po, yung kanin niya kulay itim, tapos yung pinapapulutan niya, yung pinapaulam niya, ulo ng manok. Nako Kanole, baka mahipnotismo ka din, bigla kang maglakad, katulad na lang ng 2 nawala rito. Huwag ka mag-alala, para namang hindi mo ko kabisado. Kayang-kaya natin yan. Kung sakali mang maglakad ako, alam ko yun. Kung saan ka man paroroon, sana'y maabutan mong buhay yung 2 at maiuwi mo sila rito ng maayos. Sana lang, buhay pa sila. Yun ang malaking katanungan. Pagsapit ng 12:00 ng gabi, bumangon si Kanole mula sa higaan. Tapos, ang matandang Ronquillo ay sumama. Kunwari ang matandang Ronquillo ay nahipnotismo. Parehas silang tulala na naglalakad. Kanole, tama ba itong ginagawa natin? Tama to. Huwag ka mag-alala. Umepekto man sa akin yung kulay itim na kanin tapos yung pagkain na manok. Wala to sa akin. Magkunwari na lang tayo. Dito natin malalaman kung saan ba dinadala yung mga taong nawawala rito. Sige. Maya-maya lang,
napunta sila sa gilid ng bundok at may sumalubong sa kanila ng isang matandang hukluban na nakakatakot yung itsura. Kumukumpas ito sa hangin na animoy merong tinatawag. Maya-maya pa nagwika ito ng, "Madali kayong dalawa, dalian nyo!" Nariyan na po. Malapit na ho kami. Andyan na po kami. Huwag po kayong mag-alala. Nakakapagod mang lumakad. Nang hindi lumilingon, makakarating po kami dyan. Magaling ang pagkukunwari ni matandang Ronquillo at ni Canole ng gabing yon. Maya-maya pa, yung matandang hukluban ay hinawakan si Canole tapos itinulak sa isang napakalalim na balon. Ganon din ang ginawa nun kay tandang Ronquillo. Maya-maya lang, nagulat sila dahil bigla silang inagos ng rumaragas ang tubig. Tapos sa dulo nun ay meron pang isang matandang hukluban na nag-aabang sa kanila at meron itong hawak-hawak na kulay itim na kahoy na sa pakawari ni Canole ay hindi ordinaryong kahoy. Inaabot ito sa kanila at sinasabing, "Madali kayo! Dalian nyo!" Wika nung lalaking matandang hukluban. "San ho ba tayo pupunta? Basta maglakad na lang kayo! Madali kayo!" Inaapura sila ng matandang lalaking hukluban. Maya-maya lang ay meron na silang nilalakaran na hagdan papaytaas. Bago nila marating yung dulo, nadidinig na ni matandang Ronquillo at ni Canole yung kakaibang ingay sa taas na animoy maraming mga taong naghihiyawan at humihingi ng tulong. "Malapit na tayo. Kaunting lakad pa." "Oh, makakarating din tayo doon." Nang dumilat ang kanilang mga mata, heto na, nakakita sila ng mga kahoy na kulungan. Ang matandang Ronquillo naman ay nakilala si Pole tapos si Jericho. Payat na ang dalawang yun na animoy hindi kumakain. Napansin nila, sa isang malaking kubo ay merong lalaking nakatayo na merong kakaibang kasuotan at nakilala ito ni Canole at ni matandang Ronquillo. Kung hindi ako nagkakamali, si Aganas yun. Siya nga yun. Tama ang duda ko. Siya ang nagiging daan at nagbibigay ng pagkain sa nakatira dito sa kabundukan. "Madali kayo! Bilisan nyo! Nagugutom na ang aking pinaglilingkuran." Wika ni Aganas. Dali-dali namang lumakad yung dalawa at dinala sila sa likod ng isang kubo. Dito nila nakita yung isang lalaking nakatalikod at nang humarap ito sa kanila nagulat sila sa itsura nun. Napakapayat na lalaking parang bungo na lang at nagwika sa kanila ng, "Sila ba yung bagong dating?" "Sila nga po yun." "May bago na naman akong pagkain. Sige, ikulong sila at uunahin ko lang ang batang mataba." Ikinulong nga silang dalawa, tapos nag-uusap sila sa mga susunod na gagawin. Kumpirmado, si Aganas nga yung nagdadala rito ng mga taong nawawala. Sabi ko na nga ba, engkanto ang taong yan at ang kanyang pinaglilingkuran ay isang pamilya ng aswang. Sa tagal ko nang naninirahan dito, ngayon ko lang nadiskubre na meron palang isang pamilya ng aswang dito sa bundok na ito at napakalupet. Ibang klase yung lagusan at marami pa silang mga kayang utusan. Pagkatapos ng engkanto, ano pa kaya? Baka mamaya meron pang mga sigben o kaya yung mga elemento rito. Anong pinag-uusapan yung dalawa, ha?
Wala. Wala kaming pinag-uusapan. Bakit ba kasi nakikinig ka sa amin, ha? Tandang hukluban. Mabuti naman at umi-epekto pa rin sa inyong katawan ang ipinakain ni Aganas. Hindi ho namin kilala si Aganas. Maya-maya pa, dalawang matandang hukluban ang lumapit sa lalaking pumapangas ng laman. Tapos si Aganas ay nakatayo lang na animoy siya ay mandirigma ng pamilyang yon. Dito nila nakumpirma na yung dalawang matandang hukluban at yung isang lalaki ay magkakapamilya. Marami ding mga naglapitan na kung sino-sino hanggang sa nasabi na lang ni Kanole na ito na ang oras para tapusin ang pagkukunwari. Nasira nila yung kahoy na kulungan kahit nasabihing nagtataba ang baging pa ang nakatali ron. Hindi ito alintana ng sirain ito ni Kanole. Paano nakawala ang dalawang yon? At imposible! Nawala na yung talab sa kanila ng hipnotismo! Huwag po kayong mag-alala. Ikukulong kong muli ang dalawang yan. Dalian mo, Aganas, baka makatakas sila. Anong sabi mo? Baka makatakas? Hindi kami tatakas. At kaya kami naparito para alamin ang totoo kung bakit ba nagkakandawalaan ang mga tao. Ha! Kung magsalita ka, parang napakadami mong alam. Isa ka lang ding simpleng tao na kakainin namin. Diyan ka nagkakamali. Hindi mo kami makakain. Dahil ako ay isang albularyo. Alam mo bang nanggaling pa ako sa gitnang Luzon? At sinadya ko pa ang lugar na ito para lang malaman ko ang katotohanan. Umanda kayo sa akin. Hindi kayo marunong magpatawad, kaya hindi ko rin kayo patatawarin. Sinugod noon ni Aganas si Kanole gamit ang kanyang mga nagtatalasan na samurai. Sinaranggalang ito ni Kanole gamit ang kanyang mga palad. Anong klaseng tao ka? Imposibleng kaya mong saranggahin ang aking samurai gamit yang mga palad mo. Wika ni Aganas na hirap na sa pakikipagpalakasan noon kay Kanole. Nakapagtataka, isa kang engkantong sunod-sunuran lang sa lahi ng aswang. Aganas, bumalik ka na sa inyo! Nang sabihin yon ni Kanole ay agad siya nitong sinikmuraan kaya ito napaluhod sa lupa. Bumalik ka na sa inyo. Tatawagin ko ang aking mga kaibigan at sasabihin ko yung mga kasalanan mo. At sinong mga kaibigan nyo na? Marami akong mga kaibigan na engkanto. Itiyakin ko sa iyo na mapaparusahan ka sa mga ginagawa mo. Nang sabihin yon ni Kanole kay Aganas, agaran itong nawala sa kanyang harapan at ang pamilya ng aswang na naroroon ay galit na galit. Lahat sila ay nagbago ng anyo at naglabasa ng mga nagtutulisan nilang mga kuko. Sabay-sabay silang sumugod habang si Tandang Ronquillo naman ay nagtago sa likod ni Kanole. Hindi naman makaabot sa kanya yung mga tira ng mga aswang. Sinasaranggan niya lang ito sa pamamagitan ng kanyang mga kamao. O ano? Pagod na ba? Mahinang klase. Sugod pa! Tuluyan na silang nagalit. Tapos ang kanilang anyo ay meron pa palang ipagbabago. Kung nakakatakot na kanina, mas nakakatakot na ngayon. Ikaw lang ang matapang na taong lumaban dito sa amin. Hindi ako basta matapang. Yung tapang ko nilalagay ko sa lugar. Matandang hukluban. Sumugod sa kanya ang matandang yon. Bit-bit ang kulay itim na kahoy. Maya-maya pa yung itim na kahoy ay naging isang kulay itim na ahas. Sumugod din ito kay Kanole habang ito ay nakapalupot sa kanyang mga baraso. Akala siguro ng matandang hukluban na aswang ay tatablan ng kagat
ng ahas si Kanole dahil nakagat siya nito sa kanyang pulso. Mamamatay ka na, albularyo! Wika ng matandang hukluban na aswang. Kung inaakala mong mapapatay ako sa pamamagitan ng kagat ng ahas mo, pues nagkakamali ka. Tignan mo! Yung ahas mo! Yung ahas na kumagat kay Kanole, alam niyang sobrang delikado kapag ito ay nakakagat ng mga inosenteng tao. Pero nang dahil si Kanole ang nakagat, ngayon namatay yung ahas sa harapan ng kanyang pinaglilingkuran. Sigaw ng sigaw ang matandang hukluban. Ipinagsisigawan niya yung pangalan ng kanyang ahas at hindi siya makapaniwala. Sa pagkakaalam niya kasi, mamamatay si Kanole sa pamamagitan ng makamandag na ahas. Pero hindi ganoon ang nangyari dahil yung ahas pa ang namatay. O ano? Akala nyo siguro lahat ng tao kaya nyo? Matanda ka na, Nanang, pero sa nakikita ko sa'yo, hanggang sa libing mo, hinding-hindi ka magsisisi sa lahat ng kasalanan mo. Nang dahil dyan, dapat ka nang wakasan. Tinigal po lang ni Kanole ang matandang yon at hindi sinaktan sa pamamagitan ng kanyang kamao. Yung tigal pong pinakawalan ni Kanole ay kayang pumatay ng mga katulad nila, lalo na yung mga matatandang katulad nun. Naupo na lang ang matanda sa isang gilid tapos pumikit, senyales na simulan na ito ng kanyang kamatayan. Sino pang matatapang dyan? Ano? Hinahamon ko kayo. Tapang nyo, ha? Nagsigsisugod sa kanya ang mga yon. Tigi-tigisang suntok lang sa sikmura ang binabalik ni Kanole, dahilan kung bakit sila tumitilapon. O ikaw, itigil mo na yung ginagawa mo, alam mo? Kung buhay pa yan, hindi ako papayag na makakain mo yung laman yan. Kaya humanda ka, isusunod na kita sa lahi mo. Galit na galit ang lalaking kausap ni Kanole. Pumiraso pa ito ng laman at binato sa kanyang muka. Bastos ka. Wika ni Kanole kasabay nun ang mabilis na pagkilos niya at sinuntok niya sa muka ang lalaki, kaya ito tumilapon sa kubo. Ang matandang Ronquillo naman naglabas ng kasapigo tapos sinindihan yung kubo. Wala na kayong bahay! Susunugin ko na ang bahay nyo! Tama yan. Sunugin mo. Yan ang nararapat sa kanila. Hoy, Pamilya Aswang, lumayas na kayo sa lugar na ito. Kapag hindi pa kayo umalis at hindi kayo nagbago, titiyakin ko sa inyo na sa susunod na pagkikita natin, mamamatay na kayong lahat. Lumayas na kayo rito sa kabundukan na ito. Kayo pala ang salarin sa pagkawala ng mga tao rito. Aalis kami, pero hindi kami magbabago. Eh di kung hindi kayo magbabago, kayo na rin ang naglagay sa sarili niyong kamatayan. Layas! Naglayasan nga ang pamilyang Aswang at ito naman ang ginamit na pagkakataon ni Kanole at ni matandang Ronquillo para pakawalan yung ibang mga tao. Halos 5 tao yung nakakulong, kasama doon si Pole at si Jericho, at yung 3 naman ay hindi rin magkakakilala. Tuluyan na nilang sinunog yung iba pang mga bahay at paglabas nila ng kabundukan, tanaw na tanaw mula sa malayo yung sunog. Sinigurado rin naman ni Kanole at ni matandang Ronquillo na hindi kakalat yung sunog na yon. At yung pamilya naman ng Aswang ay sisiguraduhin din ni Kanole na kung sakaling babalik sila sa kanilang nakagawian, tiyak na wawakasan na sila. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. At sana po'y hindi kayo nagsasawa sa ating mga kwento. Pakidalaw naman po yung isa kong channel na Misteryo ng Bayan. Maraming salamat and good night po sa inyong lahat. Dala